text today is in Luke chapter 10, verses 1 to 16. So open your Bibles and let's read together. Our text in Luke 10, verses 1 to 16. Church, this is the word of God. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.' And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Whenever you enter a town and they receive you, eat and what is set before you. Heal the sick in it and say to them, 'The kingdom of God has come near to you.' But whenever you enter a town and they do not receive you, go into its streets and say, 'Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you.' Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more bearable in the judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You shall be brought down to Hades. The one who hears you hears me, and the one who rejects you rejects me, and the one who rejects me rejects him who sent me." Church, this is the word of the Lord. Salamat po. Makakaupo na po tayo. Ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito, base sa ating teksto, ay Heralds of the Messiah. Heralds of the Messiah. Alam niyo po yung salitang herald? Yes. Brother Edgar? Yes. Sabi po, ayon po sa kasaysayan, heralds were originally messengers sent by monarchs or noblemen to convey messages or proclamations. Originally, so sila daw po ay mga mensahero na pinadala ng mga monarchs. Monarchs usually are the kings. Ito yung mga matataas, mga royal people, sila po ay nagpapadala ng mga mensahero at mai-anunsyo sa bawat tao ang nais nilang mangyari. For example, sa movie, I don't know kung meron nga po kayong nakitang ganitong movie, yung parang yung tunog na yun. Hear ye, a message from the kingdom of God. The Messiah has come. You should repent and know that there's no other salvation other than His Son who came here on earth, who will save you through His life, death, and resurrection. And if you will put your trust and faith in Him, you will be saved. Surrender now to this King and Lord of all, and if not, you will suffer in judgment.
in God's wrath. Roll up the scroll and move to the other town. They are heralds. These are the heralds. Ito po ay kaparaanan para maianunsyo din mismo na kayo ay nasasakop na ng kaharian na ito at kayo ay nararapat na sumunod ayon sa kagustuhan ng hari. Inaanyayahan kayo na kayo ay sumurrender, sumuko, at sumunod sa Kanya. Ang iba po ay sasabihin, ayoko magpasakop. I will be rebel. I will become a rebel sa haring ito o kaya sa presidente na ito. You know the consequences, right? You will suffer in the hands of this king. Pero kung hindi, you will reap the blessings, the benefits of being part of the kingdom. This is the picture of Jesus Christ who brought the kingdom of God when He came here on earth. Sabi nga, the kingdom of God has come near. Now He is calling out some people to proclaim this message about the kingdom of God. Pagdating kay Jesus, siya ay tunay na hari na naghatid ng kaharian ng Diyos dulot ng kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli, is life, death, and resurrection. Napagtagumpayan niya ang laban sa sumpa ng kasalanan. We are not basing these thoughts sa storya, pero yung nangyari na po sa nakalipas, in our context. Natapos na po ito, napagtagumpayan na ito ni Jesus. Dahil dito, napagtagumpayan niya ang laban sa sumpa ng kasalanan at siya na ang dakilang hari ng sangkatauhan. He is the real king in this world. Siya po yung talagang namumuno ngayon. Ibig sabihin, ang lahat ng tao ay napapasailalim sa kanyang otoridad. Dahil dito, ang bawat tao ay tinatawag na sumuko kay Jesus at sumunod sa Kanya. Pero bilang dakilang hari at Panginoon, ang sinumang tumalikod sa Kanya ay may kalakip na hatol dahil ang lahat ng tao ay tinatawag para manumbalik sa totoong hari ng kanilang buhay. All men have no other choice but to really surrender to this king. If not, again, you will suffer the grave consequences. That's how serious yung message ng kingdom of God. Sa pagkakataong ito, tayo bilang kanyang mga disipulo ay kanyang mga heralds o tagapagbalita ng napakahalagang mensahe ng kaharian at kaligtasan ng Diyos kay Jesus. That's how His disciples also are being called to herald the message of the kingdom of God. To sound the trumpet for people to listen. Ang sentral na mensahe ng sermong ito ay, God's kingdom has come in Jesus the Messiah, who gives His royal announcement of salvation with His faithful heralds. Again, God's kingdom has come in Jesus the Messiah, who gives His royal announcement of salvation with His faithful heralds. Sa Tagalog, ang kaharian ng Diyos ay dumating kay Jesus na Mesiyas na nagbibigay ng kanyang dakilang anunsyo ng kaligtasan kasama ng kanyang tapat na mga tagapagbalita. Lastly, ang kaharian ng Diyos ay dumating kay Jesus na Mesiyas na nagbibigay ng kanyang dakilang anunsyo ng kaligtasan kasama ng kanyang tapat na mga tagapagbalita. That's our message dito po sa sermon na ito. Tatlong katotohanan ang tinutukoy nito sa teksto patungkol sa atin. Right? In the text, we will see ito pong nabanggit natin na central na mensahe sa tatlong katotohanan sa teksto which is patungkol po sa atin. In verses 1 to 3, we called it appointed as heralds. We have to keep it in mind. These disciples were appointed as His heralds. Second, in verses 4 to 12,
This is more of a command than a description. Go as heralds. In verses 4 to 12, yes. Go as heralds. Ibig sabihin, humayo kayo bilang mga aking tagapagbalita o mensahero. Yun po yung katungkulan natin. And lastly, in verses 13 to 16, we are called to stand as heralds. Stand as heralds. Kasi anuman po ang mangyari, kasi sinabi na ni Jesus na I'm sending you as sheep towards the wolves. Anuman po yung mangyari, tanggapin man yung mensahe o hindi, tayuan mo yung katungkulan mo bilang mensahero ng Diyos. Dahil hindi ikaw ang nire-reject ultimately ng mga tao, kundi ang Mesiyas, and ultimately ang Diyos na nagpadala sa Kanya. Meron pong assurance pa rin po doon tayo sa kabila ng lahat. Now, in verses 1 to 3, una, appointed as heralds. Tayo po ngayon, praise God, chapter 10 na sa atin pong pag-aaral sa Lucas. Ito po ay bahagi ng transition sa salaysay ni Lucas ng istorya na kung saan si Jesus po ay tumutungo na sa Jerusalem. In the previous text, umiikot po yung salaysay sa Galilee. Okay? This is like the northern part ng buong baya or buong lugar ng Israel. Ngayon po, lumalabas sa salaysay ni Lucas, tumutungo na po si Jesus. Ang marka po nun, yung nakaraan na pag-aralan po natin, na kung saan sinabi dito na Jesus set his face towards Jerusalem. Na parang anuman yung maranasan nila doon sa dinaanan nila, like sa Samaria, he was rejected. He ignored it and simply set his face toward Jerusalem. And alam po natin kung ano yung patutunguhan ni Jesus sa Jerusalem, which is accomplishing the work of redemption doon po sa Calvary. Sa road, sa mismong place of skull, kung saan doon pinapako, kinukrucify yung mga tao. And Jesus is calling us also to follow Him in that path. Right, so dito po, again, umiikot ang mga pangyayari sa patuloy na kapahayagan ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus bilang Mesiyas. Right? Sa story po ng buong gospel, patuloy pong nire-reveal sa atin kung sino si Jesus. Nire-reveal din ni Jesus kung sino siya bilang Mesiyas. Sa parting ito naman po, mas pinapahayag ni Jesus kung sino siya base sa kanyang pagkamatay sa krus. Ang istorya o kaya ang katotohanan patungkol kay Jesus bilang Mesiyas, sa parting ito ay naihahayag sa kanyang pagtungo sa krus. At dito po sa ating teksto, in chapter 10, verses 1 to 16, maituturing na sulyap ito ng malawakang tungkulin na maihayag sa sangkatauhan ang pagdating ng kaharian ng Diyos kay Jesus na siyang dakilang hari nito. In our text again, this is like a glimpse of what will really happen even after resurrection. Even after the Pentecost, yung pagbaba ng banal na spirito at kumikil at nagdadala sa mga disipulo para maihayag yung ebanghelyo. This is like a glimpse. Na kahit po sa panahon po natin ngayon, tayo din po, ang Diyos ay kumikilos sa paglawak ng kanyang kaharian sa pamamagitan din po ng mga mananampalataya ngayon na naghahayag ng mabuting balita. Pero ito po yung unang pangyayari na makikita po natin na nagpasiklab nitong gawaing ito. Yun po yung masasabi natin dito. Dahil again, Jesus is like being the king who is calling out heralds to go and proclaim the message of the kingdom. Ang kapahayagan nito ay kinakailangan ng mga tagapagbalita.
It requires heralds na tapat na mairerepresenta ang dakilang hari na si Jesus. Yung pagiging herald po in its all seriousness ay dapat, kumbaga, mga tao na talagang tapat na mairerepresenta yung hari. They will be able to truly represent their king. Especially, yung purong mensahe na hinahayag nila. Kaya nga po, sila ay parang mensahero lamang, hindi po sa kanila nanggagaling yung mensahe. Sa ad-una, dito po sa ating teksto, in verse 1, tingnan po natin, after this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2. Yes, 2 by 2. Into every town and place where he himself was about to go. Sabi po dito, nagpatawag daw po si Jesus ng kanyang mga tagasunod bukod sa mga apostol. 72 others para sa iisang layunin na maihayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Because in verse 9, sabi, heal and say to them, the kingdom of God has come near. Yun po yung punto na malaman po ng bawat tao na ang kaharian ng Diyos na kanilang inaasahan ay naririto na sa katauhan ni Jesus. Kaya parang mas lalo pong karapat dapat sila makatanggap ng judgment. Kasi literally nandun po si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Tayo hindi. Kaya grabe yung judgment niya dito sa mga lugar sa Galilee mamaya. Ang pagtukoy ni Lucas ng partikular na bilang ng mga tao, mapapansin po ninyo sa ibang mga Biblia, may footnote po uli. Napansin niyo po ba? Sinasabi na yung ibang mga unang copies ng manuscript ay 70. Right? Sa ESV, ang manuscript na sinunod po nila ay yung 72 number of people. Pero we don't have to spend a lot of interpretation. Ano ba yung meaning ng mga number ng 72? Pero what we can say probably is yung still a complete number, or parang in their context, it's a perfect number or it is perfect. It is a perfect, ano bang tawag dito? In number. Like 7, 12, and ito naman po 70. Sa marami pong mga pangyayari, kahit po kay Moses, siya din po ay pumili ng 70 na mangunguna. Pagdating din po sa panahon nila Jesus, kahit yung mga contemporary na mga leaders ng mga Romano, may mga 70 leaders din po, or 70 people. Yung Sanhedrin, yung contemporary din ng mga Pariseo, 70 din po yung bilang na bumubuo doon. There's something in 70. Pagdating kay Jesus, yun din po yung number na kanyang ginamit. Actually, si Lucas lang po yung nagsaad ng ganitong number. Yung ibang mga Gospels wala po. So bukod tangi daw po ito kay Lucas. Ang pagsasama ng dalawang tao, sinabi po dito, mag 2 by 2, ay sinasabing estratehiya para mapagtibay ang kanilang patotoo. Ibig sabihin, di ba yung witness, kumbaga yung katotohanan should be proven by at least a witness. Kaya yun po yung punto, sabi po ni Ian Howard Marshall na yun yung malinaw na punto dito ni Lucas, na pag dalawang tao ang nagsama at naghayag ng ebanghelyo o nagministeryo, hindi lang yung isa magsasabi, ito yung nangyari. Ito, maraming tumanggap. Yung isa, magiging kasama niya na magpapatotoo din na ito nga yung nangyari. Higit pa doon sa sinasabing, kasi pag mag-isa lang nakakalungkot, totoo naman yun. Pero what I'm trying to say is, may mutual encouragement pag dalawa. Pero hindi po yun yung mismong sinasabi, mas higit pa doon. Matapos itong sinabing ito,
Matapos ang panimulang sinabi ni Jesus, sumunod dito sa verse 2 and 3, sabi po, "And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Ayan, sige po. Verses 2 to 3. Tama po ba yung sinabi ko? "Go your way," kulang pa pala, "Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves." Sinasabing ang pananalitang ito ni Jesus ay tumutukoy sa kabuuang ani hanggang sa dulo. Ibig pong sabihin, eschatologically, yung last days, ito po yung buong ani. Hindi po yung kaunawaan na sa Lipa, ang daming aanihin. Sa Batangas, ang daming aanihin. We need more workers. Pero most likely, ito daw po yung pagtingin sa dulo na kung saan ang dami pong mananampalataya talaga na tinubos ng Diyos. Sila ay, especially mga Hudyo po ito, ang kaunawaan nila, Hudyo lang yung mismong pinipili ng Diyos, unti-unti nilang natatanggap na kasama ang ibang nasyon. Ayun po. Sila ay binigyang utos na manalangin sa Diyos na nagtakda ng aning ito. Pray to the Lord of the harvest. Again, dahil siya ang mismong nagtakda ng ani na ito. Manalangin tayo sa Kanya. Bagamat merong ganitong maraming ani, hindi tayo yung sinasabing hyper-Calvinist na kung saan, kahit wala tayong gawin, kung Diyos ang soberano, siya nang bahalang magligtas at wala na tayong gagawin. No, it's clear here. Kailangan daw po ng workers. And what we need to do is to pray to the Lord of the harvest. Yun po yung command dito. Pray to the Lord of the harvest to send out workers. Ngunit sila rin ay binigyang babala sa realidad ng kanilang pagharap sa mga mapanganib na mundo, gaya ng pagharap nila bilang mga tupa sa mga asong gubat. They are sheep who are about to face this darkened world filled with wolves. Na kayo ay parang gentle people who will go to them and tell to them, announce about the kingdom of God, and you know their attitude, they can even eat you. They will destroy you. Ito po yung realidad ng mundo against sa mga believers na tinawag na maghatid ng mabuting balita ng Diyos. Pero sa kabila ng mga ito, si Jesus ang kanilang dakilang pastol. Ito po yung magandang sinabi din ng isang scholar na even though we are like sheep sent out among the wolves, alalahanin natin na si Jesus pa rin yung dakilang pastol natin na siyang magtatanggol laban sa mga wolves. Jesus is the great shepherd who will even destroy these people. So, I think sa madaling salita, humayo kayo, pero umasa kayo sa inyong great shepherd sa akin. Hiniwalay ko nga yung parte nito kasi sumunod dito, carry no money bag, no knapsack, no sandals, greet no one on the road. Parang, huwag kang magdala ng anuman dahil ako muli ang iyong kailangan lang. Right? Kaya alalahanin natin na tayo ay hinirang ng ating dakilang hari na nagligtas sa atin na si Jesus. We have to remember that you being a believer right now, a follower of Christ, a disciple, you are being called by the great King. Tayo po ay tinawag ng dakilang hari. Keep that in mind. Isang malaking pribilehiyo ang mapabilang sa kanyang kaharian. We know that. Right? Yun po yung gusto natin. We are now part of the kingdom of God. Lalong-lalo na po, mas malaking pribilehiyo na tayo po ay maging mabigyan, tayo ay may parte sa kapahayagan ng kaharian ng Diyos sa sangkatauhan.
We are part of the kingdom, yes, that's a blessing already, but we are given the privilege na maihayag yung dakilang kaligtasan ng Diyos sa mga tao. We are being privileged. Anuman ang ating haharapin sa pagkakatawag ni Jesus bilang kinatawan ng kanyang kaharian, alalahanin natin na walang saysay ang ating pagiging disipulo kung tayo ay hindi magiging tunay na tagapagbalita ng kanyang dakilang kaharian. Nakuha po ninyo yan? What I'm trying to say is, wala pong sense na ang mga mananampalataya sasabihing disipulo ni Jesus, tagasunod ni Jesus, pero hindi naman po namumuhay bilang mga heralds na mga mensahero ng kaharian ng Diyos. What we can say is wala pong saysay yung pagiging disipulo natin kung hindi tayo mga tao din ni Jesus na humahayo para magbalita ng kanyang kaligtasan. I saw this na sinabi po ni Anton de Saint-Exupéry. Isa po siyang French writer. So he's not really a Christian. He's not a Christian, let's say. Pero maganda yung sinabi niya. What am I if I am not a participant? In order to be, I must participate. In other words, wala pong saysay yung sasabihin nating disipulo po tayo ni Jesus, but we are not part of this work of establishing the kingdom of God. So if you're not a disciple, wala pong, ano ikaw? So, para ikaw ay maging disipulo, maging parte ka ng gawain na ito. Kung ikaw ay tunay na disipulo ni Jesus, masasabi mo bang ikaw ay tapat na tagapagbalita ng kanyang kaharian at tagapagbalita ng handog niya na kaligtasan? If we are really a disciple of Jesus or disciples of Jesus, are we faithful in proclaiming or heralding the message of His kingdom and the offer of His salvation to men? Pangalawa po, in verses 4 to 12, go as heralds. Ang mga sumunod na sinabi ni Jesus, ito po ay mga instructions or tagubilin. It's clear. Mga specifics ni Jesus. Sabi po una in verse 4, carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Again, alam po natin, I think in chapter 9, verse 1, yung una pong pagkaka-send niya sa mga apostol, ganito din po yung konsepto, Ito muli ay pagpapaalala na sila ay isinugo para maiparating lamang sa mga tao ang kanyang mensahe. Sila daw po ay isinugo para lang maiparating ang mensahe niya at siya lamang ang pinaka-probisyon at pinakakailangan nila. You will be there for no other reason. So don't bring anything. Don't spend too much time in doing other things because you're only sent to proclaim the message and you only need me. I will provide for what you need. Ayan po yung ibig sabihin nun. Sumunod na bahagi ng mga ito ay mapapansin po natin, try to observe. Meron pong tatlong pare-parehas na sinasabi dito na patungkol sa pagpasok nila daw po sa syudad o sa lugar, sa house. Try to look in these next verses, sa verse 5. Whatever house you enter. In verse, papansin nyo in verse 8, whenever you enter a town. Pagdating sa verse 10, whenever you enter a town. So tatlo pong bahagi na patungkol dun sa pagpasok daw po nila. Kaya una, in verse 5 to 7, tingnan po natin, unang bahagi, whatever house you enter, first say peace to be to this house,
And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will not return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide, for the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Sabi po, ito daw po ay patungkol sa behavior, yung yung asal na kanilang dapat na maipakita sa mga tao doon. Kailangan po sabihin nila na ang pagtungo nila doon ay kapayapaan. Again, they are wolves, right? But they are there for peace. Pero actually sa napag-aralan po namin sa evangelism, sa seminary, ginagamit po itong modelo. Yung 2x2, Quirino, not anything. At yung sinasabi dito na yung Son of Peace, hahanapin daw po natin yun sa mga lugar na pupuntahan natin. Kasi may mga gagamitin ang Diyos na mga tao para matulungan tayo sa mission natin. May mga tao na tatanggap sa inyo. At pag nakita nyo daw po yun daw po ang parang sinasabi nga, angel daw po eh. Not literally, pero parang sent by the Lord doon sa komunidad na makakatulong sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. May sense din po na tingin ko, may hahanapin tayong sino man sa Bulacnin, sa Lipa, ang makakatulong sa atin. I think so. So, pangalawa pong sinabi dito in verses 8 to 9, whenever you enter a town, and they receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come near to you. Ito naman po, to a town. Yeah, hindi house, no? Ito naman ay patungkol sa utos na sila ay dapat lamang tumanggap ng anumang ibinabahagi sa kanila. They are ought to simply receive kung ano po yung binibigay sa kanila. And then sabi, heal, dapat nilang pagmalasakitan ang mga may karamdaman at ihayag sa kanila ang katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay tunay na malapit na sa kanila sa katauhan ni Jesus na kanilang kinakatawan. Yun lang po yung ibig sabihin nun. In simple terms, receive and preach. Receive whatever they give to you and simply preach about the kingdom of God. And lastly, in verses 10 to 12, sinabi sa huli, ito po bilang pangatlong tagubilin dito sa set of enter. In verses 10 to 12, sabi po dito, but whenever you enter a town and they do not receive you, go into its streets and say, even the dust of your town that clings to our feet, we wipe off against you. Nevertheless, sabi ni Jesus, know this, that the kingdom of God has come near. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for the town. Pagdating po dito, una, enter to a town, and when they receive you, just do what you are ought to do. Preach, minister. But when they do not receive you, this is what you ought to do. Muling binigyang importansya ni Jesus sa tagubilin na ito ang kaseryosohan ng kanyang pagkakatawag sa sangkatauhan. Yes, you are to herald the good news of the kingdom, but if they reject it, they ought to know how serious this message is. Binigyan niya ng napakahalagang babala ang mga taong kanilang makakaharap na tanggapin ang mensahe ng Diyos na sumuko at manampalataya sa Kanya bilang Mesiyas. Ganun po kaseryoso yung mensahe na maihatid. At kung sila ay tumanggi po dito, they are ought somehow to understand how serious the message is. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo ang peligrong haharapin ng sinuman. Mas matindi pa daw po ang haharapin ng mga taong ito kaysa sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. Mas matindi naman po talaga. Sinabi niya na mas matindi po ang peligrong haharapin ng sinuman dahil wala na silang aasahang kaligtasan maliban sa kanya bilang dakilang hari
na bukod tanging may kakayahang magligtas sa atin sa puot ng Diyos at ayusin ang nasirang relasyon natin sa Diyos. What I'm trying to say is, if they will reject the offer of this great King to submit and have faith in Him, they are rejecting this salvation. Kung pag nireject nila to, wala na silang aasahan pa na magliligtas sa puot ng Diyos. At wala na silang aasahan pang kaparaanan para sila ay manumbalik sa Diyos. Kumbaga sa MRT, LRT, pag puno na, sasabihin, next train na lang po, next train. Pagdating po kay Jesus, wala nang next train. You have to believe right now. There's an urgency. Wala na po kayong aasahang susunod na iba pang Mesiyas. If you miss Jesus, you missed the salvation that He alone can offer. Kaya po, sa kabila ng ating tungkulin na ihayag ng tapat ang ebanghelyo ni Jesus sa lahat ng tao, tayo ay magpatuloy bilang mga tagahatid ng mabuting balita ng Diyos. They reject the message. It is not, actually parang kung pwede nga lang po idagdag, mahabag tayo sana sa kanila. Pero gustong iparating ni Jesus na you continue in the work of sharing the message to others. Kung pwede nga lang idagdag sana na, but continue to pray for them. Pero hindi, nagsasalita dito yung dakilang hari. It's now or never. But shake off the dust in your feet and go, again, as heralds. Magpatuloy tayo bilang mga tagahatid ng mabuting balita ng Diyos. Kaya ito po yung katanungan dito, Kung ikaw ay naatasang maghatid ng napakahalagang mensahe ng iyong dakilang hari, paano mo ito gagampanan? My wife is, sorry for this, but kumbaga yung function niya is, siya yung parang sa boss niya mismo, sa boss ng company. And she's ought to serve well. Kung tayo po ay mga disipulo ng dakilang hari at may inatas po sa ating gawain, paano mo ito gagampanan? How are you going to execute it in light of the great King who tasked you to proclaim His kingdom? Think about it. Are you simply just to brush it off as if another boss lang naman to eh? He's just another person, let's say, na marami nag-uutos sa akin. No, being a disciple, you know who is calling us. How are you going to fulfill the calling of God specifically, maybe for you specifically, but collectively, to participate in establishing the kingdom of God? Ano man yung kaya nating magawa. Lastly, in verses 13 to 16, stand as heralds. Sa huling bahagi ng ating teksto, mas ipinahayag ni Jesus, kasi nagbigay na po siya dito ng parang expression of grief and judgment sa mga magre-reject sa Kanya, mas lalo po ditong ipinahayag ni Jesus. Itong nauna niyang sinabi, hindi lang ang mabigat na mensaheng hukom ng Diyos, kundi ang Kanyang higit na kadakilaan. Kasi makikita po natin dito, masyado siyang galit eh. Pero if we will also look on the other side, pinapakita nito kung gaano siya kadakila. Hindi siya basta pwedeng i-reject. He is saying these
things because of how great He is. Sabi po sa verse 13 to 15, woe to you. Woe is a curse word. Kung may salitang bless or blessed be the poor, blessed be the poor in spirit. Ito po yung opposite. Woe to you. Specifically to these towns or cities, Chorazin or Chorazin. Woe to you, Bethsaida. For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more bearable in the judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You shall be brought down to Hades. Hades is like in the Greek world, ito po yung hell for them, the place of the dead. Si Jesus po ay lumalabas na para pong propeta po dito, katulad ng mga propeta sa Old Testament. Ganito din po yung mga kapahayagan ng mga propeta. Specific neighboring countries, Babylon, Moab, Edom. Dito po, tila, tinuldukan po ni Jesus ang kahihinatnan ng mga tao sa mga lugar na ito ng Galilee. Hindi niya po binigyan na ng chance eh. This is what you will receive. Wala na siyang grace and mercy, it seems. Kasi po sinasabi dito, sa kabila ng kapahayagan ng kanyang kaluwalhatian, sila ay hindi pa rin sumunod. They are following Jesus to see His miracles, pero after seeing the miracles, hanggang dun lang po yun sa kanila. They're not really giving themselves to follow Jesus. Sila na mismong nakasaksi ng mga bagay na yon, kung sino si Jesus, sila patong hindi nananampalataya kay Jesus. Pinatotoo ito kahit sa panahon ng mga apostol matapos ang Pentecost. Makikita po natin si Lucas na nagsulat ng Luke, Gospel of Luke, of Jesus according to him, to Luke. Yung second volume, sinulat po niya yung Acts, the life of Jesus here on earth, and yung buhay ng mga apostol after Jesus went back to glory. Wala po tayong makikitang binanggit si Lucas patungkol sa mga lugar na ito muli. Especially Galilee. Lumalabas, sinasabi, wala pong report ng progress ng gospel sa mga lugar ng mga ito na kinurse ni Jesus. Kasi sa ibang mga lugar, probably sa mga Gentile countries, marami pong mga believers doon eh. Pagdating sa Acts, walang masyadong na-record dito sa lugar na ito ng mga believers. Mukha nga pong tinuldukan ni Jesus sa panahon nila na bigyang hatol ang mga taong ito, na nakasaksi mismo nung magaganda niyang ginawa. Sinabi ni Jesus sa verse 16, "The one who hears you, hears me." This is directly telling to them, you are my heralds. They're not merely hearing you, your voice, and the words that you're saying to them, they are ought to hear me. Or actually, they are hearing me. Kasi heralds nga lang kayo eh. And the one who rejects you, rejects me. They're not rejecting you, they are rejecting me. And the one who rejects me, rejects him who sent me. Mas mabigat po yun dahil sila po ay hindi, kung sila ay hindi naniniwala sa Mesiyas, naniniwala naman po sila kay Yahweh. At ang claim nga po ay ako ay nanggaling mismo na ipinadala ni Yahweh. Ang kinikilalang Diyos ng Israel. If you reject me, you're rejecting Him. Naalala niyo po nung tinawag si Pablo on the road to Damascus? Jesus said,
Saul, Saul, why are you persecuting me? And for Saul, sabi ko, wala, hindi nga kita kilala. How can I persecute such a great being like you? But he realized he is persecuting the church. If the church is being persecuted by these wolves, they are persecuting Jesus. They are hurting Jesus. They are rejecting not us, but Jesus himself. So this should be an encouragement also for us to stand as heralds. May mga martyrs na namatay even in the time pre-Reformation, in the Reformation period itself, even after, simply because of standing for sola scriptura, the authority of the scripture alone. They were burned at the stake and did not compromise. Ang pagtanggi sa kanyang mga mensahero ay pagtanggi sa kanya bilang Mesiyas, pati sa banal na Diyos na nagsugo sa kanya. Sinasabi nito na ang sinumang hindi magtrato ng maayos sa mga disipulo o tagapagbalita ni Jesus ay talagang nakadirekta laban mismo kay Jesus na dakilang Panginoon. Yeah. Si David Platt po is a known pastor also. Meron siyang kilalang book, Radical. Meron isang beses nung bata daw po sila sa eskwelahan, nabully po siya. Pero meron pala siyang kapatid na parang ang dating po ay bodybuilder. Nung nalaman po nung mga nagbubuli sa kanya na kapatid pala si David Platt nung bodybuilder na ito, natakot po sila. Parang, sorry. Parang meron palang big brother siya na kaya silang ganunin lang. What you're doing to my little brother? Alam niyo po, kung ano man po yung harapin natin bilang mga heralds ng dakilang Panginoon natin na si Jesus, may magtatanggol po sa atin. There's a greater king who will punish them. Nakadirekta po yun mismo kay Jesus sa mga ginagawa nila sa mga mananampalataya. Alalahanin natin kung sino ang nagsugo sa atin at kung sino ang mismong tinatanggihan ng mga taong ating binabahagian ng mensahe ng Ebanghelyo. It's not us, it's Jesus Christ. But to tell you honestly, it will take time para ma-realize natin yan because masasaktan po tayo eh. Kahit nga hindi tayo mismong physical na saktan, Jesus. Go to other people. I will not listen to you. But yes, they are not rejecting us, they're rejecting Jesus. Patuloy lang tayong tumayo at maging matatag bilang tagapagbalita ng ating Panginoong Jesus. Stand as heralds of Jesus. Kung tayo man ay itakwil ng mundong ito, tapat nating irepresenta si Jesus na kanila mismong tinatalikuran. I can even imagine mas lalo pa nga po yung mga countries na hostile sa gospel. In China, there's certain pastor na talagang boldly proclaiming the gospel kahit po bawal at hinaharap niya yung consequences. Sa atin pong pagtatapos, mga minamahal, bigyan nating pansin ng husto ang mensahe natin sa umagang ito. Ang kaharian ng Diyos ay dumating kay Jesus na Mesiyas na nagbibigay ng kanyang dakilang anunsyo ng kaligtasan kasama ng kanyang tapat na mga tagapagbalita. There are at least 3 things here. Again, realize that we are appointed as heralds. In verses
1 to 3. We ought to go as heralds. And we ought to stand as heralds. If we are a herald, especially of the Messiah, isipin din po natin yung dakilang hari na nagpapadala po sa atin. And in return, we have to realize yung function din po natin na may representa ang nagpapadala sa ating dakilang hari. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ikaw ay hinirang niya bilang kanyang mensahero. This is what we need to learn. We are not spectators. Tama po ba yung term? Na ang gusto mo lang, nandiyan ka lang, nag-observe ka lang. To be honest. Sa pagbilang sa iyo ni Jesus sa kanyang kaharian, ikaw rin ay binigyang pribilehiyo para ibalita sa lahat ng tao ang kanyang mensahe na nagligtas sa iyo. You're also given the privilege, sabi nga ng Golden Rule, kung mahal mo yung sarili mo, kung gaano mo kamahal yung sarili mo, mahalin mo rin ng ganun yung kapwa mo. Kung gaano ka nagpapasalamat na ikaw ay nakarinig ng mabuting balitang ito, isipin mo rin kung paano dapat makarinig ng mabuting balita yung ibang tao. Kung ikaw ay naligtas, isipin mo rin na maligtas din sila. Ito po ang gusto nating sabihin, hindi mo kailangang magpakalayo para maihatid ang napakahalagang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Hindi mo kailangang maging missionary to go to a far country and preach the gospel there. Take note of this. Kamusta ang pagrepresenta mo kay Jesus at pagbabahagi ng kanyang mensahe sa iyong mga kaibigan? Kamusta ang pagrepresenta mo kay Jesus at pagbabahagi ng kanyang mensahe sa iyong mga kaklase? Sa iyong mga katrabaho? Sa iyong mga kapatid? Sa iyong mga magulang? Sa iyong asawa? Sa iyong mga anak? Sa iyong mga kapitbahay? After this, we will simply go back to the sphere of people where we belong. And we are all sent out as heralds to them. At hindi po natin masyadong magpaka-missionary na pupunta talaga kung saan man. But yes, as the Lord called us to do that, let's prepare ourselves to raise up such people. But right now, even after this, we will go out as heralds of the Messiah. And we have the privilege to proclaim this message. Magpasalamat ka kay Jesus sa pagtitiwala niya sa iyo bilang kanyang mensahero at kahabagan mo ang lahat ng tao na nangangailangan ng mensahe ng Ebanghelyo na nagligtas sa iyo at nagbago ng husto sa iyong buhay magpasawalang hanggan. Today, let's continue to worship the great King who saved us and changed our lives forever. Be grateful and have mercy also towards those people. And act as heralds to them. Let's pray. After this, let's proceed to the Lord's Supper. Panginoon, salamat po sa sa iyong kahabagan at kami po ay tunay na binago niyo, O Diyos, at nakakilala sa inyo, nanampalataya sa inyo, at patuloy pong nagpupursige na kayo po ay maitanghal sa aming buhay. Bilang iglesia, kahit po sa inyo pong salita, sa istorya na ito, pinapakita at itinuturo niyo po sa amin kung gaano kahalaga ang iyong pagtungo dito
Gaano kahalaga ang iyong kaligtasan? Gaano kahalaga ang tungkulin na magampanan, O Diyos, para sa maraming ani na inyo pong itinalaga, O Diyos. Lord, we even pray that you will send out indeed workers, even in our local church, na maging parte, O Diyos, ng dakilang plano na ito. Lord, we pray that even in our own homes, school, in our workplaces, to the people connected to us, help us to represent Jesus and even have the courage to tell them about the kingdom, your kingdom, ang iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesus at tunay na manumbalik sa inyo, O Diyos. Salamat muli. Tinatalaga namin ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.